Blessed evening mga kapatid. It's good to be back once again sa ating pong ministry pag Wednesday dito po sa Midweek Prayer Watch po natin. We know na wala po tayong last week na prayer watch because our staff in our church went to Manila to have an R&R at it was a blessed time na binigay po ng Panginoon sa kanila at maging sa amin din po. Ngayong gabing ito, tayo po ay dadako muli sa atin pong pagsamba sa Panginoon at bago po natin ito gawin, tayo po muna ibabasa ng isang scripture magmula po sa Psalm 34. Ito po ay magsisimula sa verse 17 hanggang 20. Ang sinasabi po dito, "The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, none of them will be broken." Tayo po'y manalangin panandalian bago po tayo umawit sa Panginoon. Father, we thank you, we bless you, Lord, for giving us this opportunity once again to come to you and to sing our praises, Lord, to you. We know, Lord, that you are good and you are faithful and that you are going to be with us tonight, even as we worship you and as we listen, O God, to you, to the meditation, O Lord, as we meditate on your word. We know that you are going to move in our hearts and most especially sa last portion po ng aming ministry tonight. At even as we pray, kayo po, Panginoon, ang makikinig at sasama po sa amin. Bibigyan niyo po kami ng pananampalataya po sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin, and all praises and glory be unto you. In Jesus' name we pray. Amen. What a glory!
kapatid, our title for tonight, yung meditation po natin for tonight is Forget the Past, God is Doing a New Thing. At ito po ay kukunin po natin sa scripture po from Isaiah chapter 43 verses 18 and 19. Bago ko po basahin ang talatang ito, o mga talatang ito, tayo po muna ay magkaroon ng introduction. Ano po ba yung context nitong sinulat po ni Isaiah na ito? Mga kapatid, the people of Judah was conquered and exiled in Babylon for 70 years. They became subjects of the kings of the land. It was God's discipline on His people who committed a spiritual adultery repeatedly. Ang mga Jews, they committed idolatry. At yun po ang isa sa pinakang masahol na kasalanan that a person or a nation could commit against the Lord. His discipline on the nation was severe and devastating. Everything that they had was gone. Ano po yun? Yung identity nila, yung kanilang land, yung kanilang pang mga homes, ay nawala po sa kanilang lahat. It was a difficult time for the people. And even in the book of Esther, makikita po natin yung naging problema po nila. Ang situation po nila, where the Jews had many enemies and they wanted to massacre them. At doon naman po sa time ni Daniel, kung nabasa po natin yung book of Daniel, yung mga Jews po had their enemies as well. And they were against them, the Jews, because of their faith in God. Their enemies wanted to kill them. All of these experiences may have caused the Jews to be hopeless and regret the sins that they have done against the Lord. It is one thing that the people are against you, yung mga kaaway po nila, but it is another thing if it's the Lord Himself who is against you. Naranasan po ng mga Jews kung paano sila iwanan ng Diyos dahil po sa kasalanang ginawa po nila. Isaiah wrote his book around 200 years before the exile of the Jews to Babylon. He knew what will happen to them through God's divine revelation. The bad things followed by the good things. Bagamat isinulat ni Isaiah ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanila, isinulat niya rin po ang mga pangako ng Diyos na magdadala sa kanila na pag-asa na magpapatuloy sila na magtiwala sa Panginoon. In this short passage, mga kapatid, we shall see how Isaiah encouraged the people to look and see the new thing God is about to do in their midst. The bitter experiences they had will eventually be over and a new chapter shall begin. So basahin na po natin Isaiah chapter 43, verse 18 and 19. Do not call to mind the former things or ponder things of the past. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. So makikita po natin sa unang talata, sa verse 18, ang instruction po ng Panginoon. Ito po ang sinasabi dito, that they should forget the past. Do not call to mind the former things or ponder things of the past. Nowadays, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na medical term. Yung pong PTSD. Aware po ba kayo dito sa PTSD? Sabi po sa Wikipedia, PTSD is a mental and behavioral disorder that develops from experience of traumatic event such as sexual assault, warfare, traffic collisions, child abuse, domestic violence, and other threats on a person's life or well-being. Symptoms may include, ano po yung mga symptoms? Disturbing thoughts, feelings, or dreams related to the events, mental or physical distress, or trauma-related cues. Nakaka-identify po ba kayo dito? Meron po ba kayong mga minsan pakiramdam na bigla-bigla na lang sumisibol sa ating mga puso na nakakadisturbo po sa ating pong mga kaluluwa at sa ating pong mga puso? O meron tayong mga dreams na parati nating napapanaginipan a certain period in time na may pagka-traumatic po sa atin, or merong mga times na
tayo ay natutulala na lang pag naalala po natin ang mga bagay-bagay na yun. May mga nangyari ba sa ating nakalipas na tayo ay dumaan sa matinding pagsubok o sa pagdidisiplina ng Panginoon, pagsubok na nadala po ng ating maling desisyon sa buhay o talagang dinisiplina lang po tayo ng Diyos? May mga pagkakataon na tatakot tayong mangyari ang mga bagay na nangyari na po before, hindi po ba? May mga nangyari na noon na hindi mo makalimutan dahil sa idinulot itong lungkot at kawalan sa iyo. Things that happened that were your fault at hindi mo maiwasang sisihin ang iyong sarili. At kung maalala po natin ang mga ito, tayo po ay nadidistorbo sa ating mga puso at nagkakaroon po tayo ng regrets. It causes us disturbance. It causes us to be bitter to what had happened sa ating sarili or maging sa ibang tao. It affects our behavior. Meron tayong unforgiveness sa ating mga puso kung tayo na-offend ng mga tao na yon, or tayo ay nagagalit, meron tayong resentments, etc., etc. Our condition may not be as severe as an actual PTSD, but we do have episodes of something similar to that effect. May mga taong hindi nakakapagpatuloy sa kanilang buhay dahil sa mga nangyari sa kanila. At habang iniisip nila ang mga bagay na nakalipas, tila parang alipin sila ng mga pangyayaring iyon, na ang mga importante sa buhay ay nakakalimutan na nilang gawin. Ang kanilang relationship sa kanilang pamilya ay napapabayaan na dahil sa mga maraming hindi tamang nangyari nung mga nakaraan. Ang mga karanasan na ito ay maaring sa trabaho po natin, maaring sa school, pwede rin sa church, nung ikaw ay nasa abroad, nung ikaw ay nagtatrabaho, sa iyong pamilya, sa mga kaibigan mo, at marami pong ibang pwede pang panggalingan ng mga bagay po na ito. Naalala ko po, may kakilala po kami na kasama po namin sa dati po naming church, yung grupo po na kung saan kami na-involve noon, na hindi niya po ma-overcome yung kanyang trauma pag nakakarinig siya o nakakapanood siya ng mga katuruan na narinig niya before na maririnig niya sa isang church. No? Para po nagkakaroon siya ng trigger at yun po ay isa sa mga bagay na kailangan pa rin niyang ma-overcome sa pagkakataong ito. Ang nakakalungkot po dito mga kapatid, ang mga bagay po na yon ay bumubulag po sa ating mga mata upang makita po natin ang magagandang ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. To live in the shadow of the past makes our life barren. It debilitates our spiritual growth. Hindi magbubunga ang espiritu sa ating buhay because of the regrets that we have and the fears that we have in our hearts. Kung susuriin ko po yung aking sarili, meron po akong 2 traumatic events sa buhay ko. Ito po yung isa, nung ang mami ko po ay nagkaroon po ng accident at naputol po yung isang limb niya. Ito pong isang leg niya. Hindi ko po yung makalimutan. Kung aalalahanin ko po, napaka-vivid po nung mga nangyari, kahit ngayon sa akin. Pero praise the Lord, ako po ay na-overcome ko na po yung mga bagay-bagay na yun. At ang pangalawa po, na traumatic po sa akin yung pong aking trabaho. Yung pong last stint ko po dun sa company where I worked for more than 10 years. Na parang ang feeling ko po, I was a square peg in a round hole na hindi ko po matanggap na ako po ay ina-assign sa isang trabaho na hindi ko po talaga gusto, bagamat ako po ay na-promote positionally, pero hindi ko po yun talaga gusto. Na doon dumating po yung point na gusto ko na mag-resign. Ngunit nung pong ako po ay nagsastruggle doon po sa trabaho na yun, ito pong particular passage na ating pong minemeditate ngayon, ang binigay po ng Panginoon sa akin. So ano po yung instruction ng Panginoon sa atin? Do not call to mind. Ano pong ibig sabihin noon? It expresses ongoing action, not to recall or remember the things of the past. Huwag na nating isipin yung mga bagay-bagay na nakaraan. Yun po sinasabi po dito. Parati nating huwag na isipin pa ang mga bagay na nakalipas. Mga bagay na bumabagabag sa ating mga isip, na nakakaapekto sa ating mga puso at pag-iisip, maging ang ating kalusugan ay naapektuhan na rin po nito. Do not think or dwell on those things.
constantly, ito pong sinasabi po dito, nung sinabi po na do not call to mind. Leave them behind. So yun yung unang-una pong instruction ng Panginoon through Isaiah. At ang pangalawa pong part nito ay yung do not ponder things of the past. Ano po bang ibig sabihin ng ponder? Passionately or heartfelt thinking of the past. We sometimes think of them in an emotional manner. Hindi po ba? Nagkakaroon po tayo ng self-pity pag naisip po natin yung mga bagay na yun. We blame ourselves. Nadidisturbo po, nagkakaroon po tayo ng depression. Ang instruction po ng Panginoon sa atin, huwag nating isipin at dibdibin ng mga bagay o panahon na nakakaapekto po sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa ng mga nakalipas na mga nangyari. Remember that God forgives and that God is sovereign. He makes things work for our good if we are a lover of God. Amen. Ang lahat po ng mga nangyari na yon, meron po itong purpose para sa ating pong ikabubuti. Ngunit kailangan po natin silang iwanan na at kalimutan. Buksan ang mga mata ng pananampalataya at pusong may pag-asa sa Panginoon. Ito po ang gusto ng Panginoon para po sa atin. Ang second part po nung passage natin is, see the things God is doing. Makikita po natin dito sa verse 19. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? Yung behold na word, ano po bang ibig sabihin nito? Make sure you see. Do not miss. The things of the past can blind us or take us out of focus. We are instead to open our spiritual eyes and look at what the Lord is doing and what He can do in our life, in our midst. Kung babalikan ko po yung experience ko po sa trabaho ko, nagkaroon po ng promise sa akin ng Panginoon at ito nga po yung passage na binabasa po natin. I could have quit easily nung po time na yun. Ngunit nung binigay po sa akin ng pangako na ito ng Panginoon sa akin, hindi po ako nag-quit dun po sa trabaho ko at may maganda po siyang ginawa sa akin po dahil ako po ay nagkaroon ng parang early retirement option. At kung hindi po ako nag-intay at kung hindi ko po pinanghawakan ang kanya pong pangako na ito, malamang hindi po ako nasali doon po sa early retirement program po ng company namin. Mga kapatid, the world will keep our eyes away from God and from the things that God is doing in our lives. Laging ang mundo ay taliwas sa gustong gawin ng Panginoon para po sa atin. That's why we are told by the writer in Hebrew that we should fix our eyes on Jesus so that we will be able to overcome the world just like Him. Ano po naman ang ibig sabihin ng I will do something new? Yung something new po dito is something that previously did not exist. Imagine niyo na lang po yung gusto ng Panginoong gawin sa ating mga buhay at iparanas po sa atin. Ang susunod po na kataga na binitawan po ng Panginoon is, now it will spring forth. Sabi po muli doon po sa passage. Kung titignan po natin, para pong itong maliliit na mga halaman na umuusbong sa lupa. Parang ganun po yung sinasabi po dito. Lalabas ang mga bagong gagawin ng Panginoon para po sa atin. Will you not be aware? Hindi mo ba ito makikita? Of course, gusto po natin itong makita. Gusto po natin itong maranasan. Gusto po natin itong maintindihan. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata, kapatid. Huwag palampasin ang mga bagay na gagawin ng Diyos na hindi mo pa nararanasan kailanman. Buksan ang puso sa gagawin ng Panginoon para sa ating mga buhay. The new thing is further described in the following verses. Sabi pa po doon sa second part po ng verse 19, I will make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Yung roadway po, ang Greek word po nito is derek. Ang ibig sabihin po nito, one's whole journey of life, yung buong paglalakbay sa buong buhay, rooted in timeless, moral, spiritual realities. So sinasabi po nito, ang Panginoon ay mag-prepare ng isang daan upang tayo po ay makalakad sa tamang landas. Naalala ko po yung Psalm 23 verses 2 to 3. Sinasabi po dito, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul.
He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Isang daan ang ibibigay ng Diyos na magdadala sa atin sa paglago sa pananampalataya natin at pagbabago sa ating sarili tungo sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Isang mapayapang buhay dahil sa Kanyang biyaya. Mga pangangailangan natin ay Kanyang ibibigay. He will satisfy our souls. He will restore our souls. He will make us to lie down in green pastures and lead us into beside quiet waters. Hindi po ba napakasarap isipin na gayon po ang plano po ng Panginoon sa atin, ang nais na ibigay sa atin ng Panginoon? To continue po, dun po sa second half ng verse 19, He will make rivers in the desert. Rivers in the desert, napaka-imposible pong mangyari po, magkaroon po ng rivers dun po sa mga desierto. But what is impossible with man is not impossible with God. Rivers in the desert provide nourishment, or in the spiritual aspect, it pertains to our restoration. At ang renewal, ang strengthening po ng Panginoon sa ating mga kaluluwa. The roadway and the rivers, in the context po of the Jews during their time, it was something physical and at the same time spiritual. In the physical realm, He will restore them back to Judah, kasi po nakabalik po sila sa Judah, pinabalik po sila ng Panginoon, and establish once again their nation and land. In the spiritual realm naman po, in the spiritual aspect, their hearts will turn back to God, and they shall be forgiven of their sins, and they shall be restored in their relationship with God, with the Lord. For us believers, it is pretty much the same po. Ano po magiging outcome kung tayo po ay iiwanan natin yung mga nakalipas at titignan natin yung mga ginagawa ng Panginoon, mga bagong ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Sabi po sa verse 20 hanggang 21, the beasts of the field will glorify me, the jackals and the ostriches, because I have given waters in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my chosen people. The people whom I formed for myself will declare my praise. Mga kapatid, the result of seeing God's work is to praise Him. We can worship the Lord with sincerity, for we have indeed tasted and have seen that the Lord is good. Maalala po natin yung Philippians chapter 4, verse 8. Sabi po ni Pablo, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. We are being commanded by the Lord to renew our minds. Base po dito sa scripture po na ito. So dapat po nating i-replenish ang ating mga kaisipan. Tanggalin po natin ang mga bagay na hindi po nakatutulong po sa atin, na sinasabi ng Panginoon, ating taligdan na yung mga bagay na yon, at tayo po ay mag-isip ng mga bagay na makatutulong po sa ating paglago bilang mga Kristiyano. Ngunit mga kapatid, not everything is to be forgotten, hindi po ba? There are things that we must forget, but there are also things that we should always remember. Naalala ko po yung sinasabi po ni David sa Psalm 103, forget not our benefits from the Lord. Ano po yung mga benefits na yon? He pardoned all our sins, heals all our diseases, redeems our life from the pit, crowns us with loving kindness and compassion. He satisfies us with good things so that our youth is renewed like the eagle. Ito po mga bagay na ito ay foundation po ng ating Christian life. At hindi po dapat natin itong kinakalimutan. We can only remember this if we will leave our dark past behind. Believer, what we think is who we become. If we heed the call of God to leave the past behind, then we are bound to see what God is doing. First, by changing our hearts. Ito pong gagawin ng Panginoon sa atin. The new thing that He is going to do. He can transform a heart once filled with grief and darkness to one that is filled with joy and peace. Those who relinquish the past will be able to see God's good work in the life of a believer. A believer who does this opens his life to the new things
God will accomplish in his life. Be it in the physical needs, but more importantly, sa kanya pong spiritual progress. Turning from the past opens our eyes of faith so that we will see the wonders of God's work and the fulfillment of his promises upon our lives. Be renewed with wings like eagles, mga kapatid. Soar and not be faint. Ito po ang nais po ng Panginoon sa atin. Tayo'y makawala sa tanikala ng mga nangyari in the past upang makita po natin, mga kapatid, hindi po natin makikita ang ginagawang mabubuti ng Diyos sa ating mga buhay kung tayo po ay nakaangkla o nakatanikala sa mga bagay na nakalipas. Alam po ng Panginoon kung ano po ang pinagdadaanan nyo na ito. At nais ng Panginoon na kalimutan na natin ang mga bagay na yon. At tayo'y humakbang sa panibagong landas, sa panibagong step na ibinibigay sa atin ng Panginoon towards a renewed mind, a soul that will experience the peace of God that transcends all understanding, and we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Mga kapatid, when this is done, God shall rightly say, "The people whom I formed for myself will declare my praise." The only way for us, mga kapatid, to be able to praise the Lord, to worship him, is when we experience the new thing that God is doing in our lives. And I hope, mga kapatid, we will surrender whatever we have in our hearts that is hindering us from experiencing the things that God has in store for us. At tayo po sa gabing ito, mga kapatid, ay lumapit po sa Panginoon at ibigay po natin, ibuhos po natin ang ating pong mga sarili sa kanyang paanan. Let's come before the Lord. Oh, Father God, we bless you. We thank you, Father, for your word, oh God, for us tonight. We thank you for revealing to us, Lord, that the things that we hold in the past, Lord, the things that we keep in our hearts, Lord, na hindi po namin ma-let go, Panginoon, because of the hurt, because of the pain, kung ano man po ang aming mga dinanas dito, Panginoon. Nais niyo po ang mga ito ay kalimutan na namin, Panginoon. Nais niyo po, Panginoon, na isurrender po namin ang lahat ng ito sa inyo. At magtiwala kami, Panginoon, na ang mga nangyari na ito, Panginoon, sa amin, ang mga bagay-bagay, Panginoon, na aming pong naranasan, ay magagamit niyo, Panginoon, para po sa aming ikabubuti. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na ma-surrender po namin ang mga ito. Ang mga hurts po namin, ang mga bad experiences po namin, Panginoon. Ang bitter na sa aming mga puso, nararanasan po namin, Panginoon. Kapag kami ay naiisip po namin ang mga bagay na ito, ang anger sa aming mga puso, Panginoon. Ang resentment, Panginoong Diyos, ang blaming of ourselves, Lord. Lord, we lay them down to you. Kung ano man po ang naging cause nito, pagkakamali man po namin, Panginoon, Lord, we ask, Lord, for your forgiveness. And we ask, Lord, that you will continue to open our hearts, O God, that you will heal our hearts, Lord, from all these hurts, from all these pains, Panginoon. And we pray, O God, na, Lord, you will work in our hearts. You will change our hearts, O God. Panginoon, tanggalin niyo po ang mga bagay, Panginoon, na hindi makabubuti po sa amin. At palitan niyo po ito ng kaligayahan, ng pag-asa, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na you will open the eyes of our hearts, Lord, and so that we will see the new things, O God, that you're doing in our lives. And we believe, Lord, na marami po kayong ipakikita sa amin at ipararanas, Panginoon, dahil ang biyaya niyo po sa amin, Panginoon, ay sapat-sapat na, Panginoon, para po sa amin. At kami po ay magpupuri lamang, Panginoon, sa mga gagawin niyo sa aming mga buhay. Panginoon, we surrender everything to you, Lord, at kayo po, Panginoon, ang mag-glorify sa lahat po ng ito. And we long, O God, for our lips and our hearts to utter your praises, O God, as we witness and as we experience, Lord, the good things, O God, in store for us, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. All this we pray, Lord, in the name of our Savior and Lord, Jesus Christ. Amen and amen.
Mga kapatid, dadako na po tayo sa atin pong prayer concerns. May 5 po tayong concerns ngayong gabing ito. Ang una po nating ipag-pray, yung pong youth fellowship na mangyayari po sa October 28, na gamitin po ng Panginoon ang mga youth po natin at sila po ay makapag-invite ng kanila po mga kaibigan na classmates po nila. Susunod po ay ang worship service po natin this coming Sunday. Pag-pray po natin ito. Yung pangatlo po hanggang pang-5 ay mga personal prayer requests po. Ang unang-una po nating ipapag-pray sa personal prayer request ay yung pong anak po ni Sister Nina. She will undergo operation before the year ends for her congenital heart disease na sumara po yung butas po ng kanyang puso. Ang pang-apat po ay ang tita po ni Sister Marga, si Tita Connie, who's been in the hospital for a month already. Pag-pray po natin na yung pong antibiotic na kanya pong tinitake ngayon ay mag-work upang siya po ay makakain na normally at siya po ay recuperate at makauwi na po sa kanilang tahanan. Ang pang-5 po ay si Brother Kenneth na siya pong ngayon ay meron po siyang internship sa Chinese General Hospital. Marami daw po masyado yung patients po doon at si Brother Kenneth is susceptible to acquiring o mahawa po sa mga sakit po doon dahil po sa sobrang dami po ng kanilang pasyente, konti lang po yung tulog nila at pamamahinga. Tayo po lumapit po sa Panginoon. Let's pray for these concerns. Oh Father God, we bless you. We thank you, Lord. You are the God who is concerned with your church. You are the God who is concerned with those who are lost. You are the God who is concerned, oh God, with your people. And we thank you, Father, for indeed our well-being, oh God, Panginoon, is always in your heart. And we thank you, Father, for the things that you have accomplished in our lives. And even the things that you are accomplishing, oh God, in our church. And Father, we pray at this moment, Lord, for our youth fellowship that is going to be held, oh God, on October 28. We pray, Lord, for this mighty work that you will indeed anoint this, Lord, that you will use this, O God, for the advancement, O God, of your work in the lives of our youth, Lord. Dalangin po namin ang aming mga kabataan, Panginoon. Na sila po, Panginoong Diyos, sa inyong kilusan. Palaguin niyo po sila sa kanilang pananampalataya. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod na si Sister KJ sa pagmaminister po sa kanila, Panginoon. Nang sa gayon, O Lord, ay maging kagamit-gamit ang kanilang mga buhay para sa inyo pong kaharian. Dalangin po namin ang youth fellowship na ito, Lord, nagagamitin niyo po ito, Panginoon, as an avenue, O God, for them to grow. Not just to grow, O God, spiritually, but for them to grow in their burden, O God, to make you known, O God, sa kanila pong mga kaibigan, sa kanila pong mga classmates. Dalangin po namin na, Lord, hindi po sila masatisfy lamang sa kanila pong pagiging Kristiyano. Ngunit, Lord, magkaroon po sila ng pasanin sa kanilang mga puso na kayo, Panginoon, ay makilala rin ng kanilang mga classmates, mga kaibigan. Lord, na wala pa po, hindi pa po nakakakilala sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pagkilos sa kanilang mga puso, O Diyos. Itaguyod niyo po ang bawat buhay po nila. Lord, make their faiths firm, O God, Panginoon. Make, O God, their convictions firm, Lord, upang nang sa gayon, O Diyos, ay Panginoon, maging testimony sila, Panginoon, na sa kalagitnaan ng mga nangyayaring hindi magaganda, Panginoon, sa panahon na ito. Meron po kayong magagandang ginagawa, Panginoon, sa mga buhay ng aming po mga youth na ito. At dalangin lamang po namin na pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang Panginoon, paglakad po sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kanila pong pag-aaral, Panginoon, ang kanila pong mga involvements, Lord, even in the ministry. We thank you for using them, O God, Panginoon, sa ministry po namin sa Sunday School, baging sa, Panginoon, sa multimedia. And we pray that you will enrich, O God, the lives of these young people, Lord, so that they will shine forth, O God, for Christ Jesus, their Lord. At salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin. Dalangin po namin si Sister KJ sa inyo, na pangunahan niyo po siya, Panginoon, sa kanya pong paghahanda para po sa ministeryo na ito. Salamat po, Panginoong Diyos. Mga kapatid, panalangin po natin ang ating pong Sunday worship service. Panginoon, dalangin po namin sa inyo, iniluluhod po namin ang aming pong mga puso, Panginoon, sa inyo,
para po sa inyong gawain this coming Sunday. We pray, Lord, for your mighty moving, O God, in our time of worship. We pray, Lord, that you will indeed stir our hearts, Lord, to be led by your Spirit, O God, so that when we worship you, Lord, we will worship you in spirit and in truth, and that we will indeed, O God, glorify your name, Lord, in our hearts. We pray, O Lord, for the worship team, for our worship leader, Panginoon, whom you're going to use. We pray that, Lord, you will knit our hearts together, O God, and in unity, in serving you, O God, through this ministry. And you will use, Lord, O Lord, us, your servants, Panginoon, to worship you, to honor you, O God, so that your congregation, O Lord, your church, O God, will join us, Lord, in praising you and in glorifying you. We pray, O Lord, for your hand, O God, to be upon our worship team, that you will unite our hearts for one goal alone, and that is to make your glory known through music, O God. And we pray, O God, even most especially, Lord, for your word. We pray, O God, for your message, Lord. We pray for Pastora Ann, that you will use her, Panginoon. And even as you prepare, O God, right at this moment, Lord, kayo po ang kikilos sa kanyang paghahanda, pag-aaral, Panginoon, upang maibahagi ang iyong salita, Panginoon, ng may kapangyarihan, ng may kalinawan, Panginoon, nang sa gayon, O Diyos, ay, Lord, maging bukas ang aming mga puso sa pagtanggap po nito. Dalangin po namin na magbunga, Panginoon, yung salita na ipahayag po sa darating po na linggo. Dalangin po namin, Panginoon, ang mayabong, Panginoon, ng mga puso upang nang sa gayon magbunga, Panginoon, tumubo at magbunga ang iyong salita sa aming mga buhay. Nang sa gayon kami, Panginoon, ay mapalakas sa aming pananampalataya at gamitin niyo po kami, Lord, upang, Lord, sa paglilingkod po, Panginoon, sa inyo. Kung ano man po ang plano ninyo, Panginoon, para po sa amin. Kayo po, Panginoon, ay mapaglingkuran namin sa pamamagitan, Panginoon, ng aming paglago, sa pangunawa po, Panginoon, patungkol po sa inyo at sa inyong plano, Panginoon, at Lord, will para po sa aming mga buhay. Salamat po. We pray, O God, even for our Sunday school, na Lord, patuloy niyo pong kilusan ng aming pong mga batang ito, Panginoon. Dalangin po namin na maging bukas ang kanilang mga puso, Panginoon. Bagamat sila ay napakabata pa, Panginoon, ihanda niyo po sila, Panginoon, sa pagdating, Panginoon, ng tamang panahon. Sila po ay maririnig nila ang inyong ebanghelyo, at sila po ay magkakaroon ng pananampalataya at pagsusuko ng buhay sa inyo. Dalangin po namin mga teachers po namin, ang mga nag-a-assist po sa kanila, mga youth, Lord. Dalangin po namin na tutulungan niyo po sila sa kanila pong pag-handle ng mga batang ito, sa kanilang pagpatuturo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang ushering team po namin, na sa bawat pagsalubong nila sa aming mga guests, sa aming mga kapatiran, Panginoon, ay makikita ang ilaw ng Panginoong Hesus sa kanila at malulugod ang bawat taong aakyat sa inyong bulwagan upang sumamba po sa inyo. Gayon po ang marshal team po namin, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyong kilusan ang aming men folk, Lord, upang sila ay maglingkod sa pamamagitan po nito ng may kasiyahan sa kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon, for indeed, O God, it is you who called us to serve you. And we know that we do not deserve, O God, to be at this position of privilege, Lord, to be your servants, O God. But that's why we pray, O Lord, that you will continue to purify our hearts. Na kami po, Panginoon, magsisilbi sa inyo ng may kagalakan at dalisay na puso, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Panalangin po natin si Victoria sa pagkakataong ito. Father, we come to you. We ask, Lord, for your great mercy and compassion upon Victoria, Panginoon. Kaya siya po, Panginoon, ay magkakaroon ng operation sa darating po na mga buwan, Panginoong Diyos, before the year ends, Lord. And we pray, Lord, na Lord, ihanda niyo po ang procedure na ito ng mga lahat ng mangyayari, lahat ng procedure na gagawin sa kanya ay gagamitin ninyo, Panginoon, upang, Lord, ma-address po ang kanya pong problema sa kanyang puso. Dalangin po namin na, Lord, pagagalingin niyo po, isasara niyo po ang butas sa kanyang heart, Lord. Nang sa gayon siya ay lumaki, Panginoon, ng normal, na hindi po siya mahihirapan sa kanya pong paglaki, Panginoon, pagtanda, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na mimilagruhan niyo po ang procedure na gagawin, maging ang mga doktor na inyong gagamitin, Panginoon, ay gagamitin yung instrumento, Panginoon, upang siya po ay malunasan ng tama, Lord. At wala po maging complication ang lahat po ng ito.
Dalangin po namin din ang kanyang magulang, Panginoon, na Sister Nina, Panginoon, at ang kanyang husband, Lord, that they will continue to, and even their family, O God, their whole family. We pray, Lord, that they will indeed come before you, O God, for help and for strength, Lord, na even in the midst of this trial, Lord, kayo po, Panginoon, ang magbibigay ng assurance sa kanila na hindi niyo po sila iiwanan o pababayaan man. At kayo po, Panginoon, ang may tangan sa buhay po ni Victoria. Nananampalataya po kami that you will indeed do something miraculous, O Lord, in her condition. Dalangin po natin sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang tita po ni Sister Marga, Sister Connie, na nagre-recuperate pa rin sa pagkakataong ito. Lord, we come to you. We pray, O God, for our sister Connie, Lord, na siya po ay inyong pagalingin. Ang kanya pong kondisyon ngayon, Lord, na marami na pong procedures na ginawa sa kanya. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyong iparanas sa kanya, Panginoon, ang inyong milagro. Na sa pinakang huling stage na ito, Panginoon, na kanyang, Lord, karamdaman ay pagagalingin niyo po siya. Lord, matanggal ang mga bakterya, Panginoon, nagkokos, Panginoon, ng kanyang karamdaman na ito. Malunasan ito, Panginoon, ng antibiotic na ibinibigay po sa kanya. Ngunit, Lord, ang antibiotic ay isang instrumento lamang. Ngunit kayo ang may kapangyarihan na magpagaling po sa kanya. At dalangin po namin, Panginoon, na by your power, O God, in the name of Jesus, you will indeed heal her. And she will indeed, O God, be a testimony, O God, of your great love, compassion, and power, Panginoon, on her life. And we pray, O God, even for her whole family, O God, to be one in spirit, Lord, in coming to you humbly, Lord, for her recovery, Panginoon. And may you use her life, O God, as a testimony that more people, O God, will get to know to have a saving knowledge of Christ because of her testimony, because of her life, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. And lastly, mga kapatid, panalangin po natin si Brother Kenneth. We come to you, Lord, for Brother Kenneth. We ask, Lord, for your strength upon him. We thank you, God, for your faithfulness upon his life. Na sa ngayon, Panginoon, nasa latter stage na po siya, Panginoon, ng kanya pong pagiging doktor. We pray, Lord, that, Lord, you will sustain him in his hectic schedule. We pray, O God, for his strength. We pray, O God, for your hand to protect him, Lord. Even ang kanya pong mga kasama sa hospital na ito, Panginoon. Dalangin po namin na huwag niyo po silang hayaan, Panginoon, na magkaroon ng sakit. At Lord, Panginoon, with the little hours of sleep that he has, O God, Panginoon, tulungan niyo po siya that he will be able, Lord, to regain strength, Lord. Kayo po ang nagsabi, Panginoon, na you will give strength, O God, to your people, Panginoon, like that of an eagle, O Lord. And we pray, Lord, na ito po ang maranasan po ni Brother Ken, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Grant him the wisdom as well whenever he would, Panginoon, would attend a patient, Lord. Dalangin po namin na kayo po, O Diyos, ang kikilos sa kanya po, na siya ay maging pagpapala po, Panginoon, sa kanya pong pagtitreat ng mga pasyente, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niya at dalangin po namin na matapos niya, Panginoon, ang mga bagay na ito at darating ang panahon, Panginoon, na siya po ay magiging ganap na doktor na, Panginoong Diyos. At gagamitin niyo po, gamitin niyo, Panginoon, ang kanyang buhay, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa inyong ikaluluwalhati at, Lord, papalaganap pa, Panginoon, ng inyong gawain at kaharian sa mundo pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And we thank you, Lord, for the things that you have accomplished for us tonight, Lord. We pray, O God, that you will continue to make manifest your presence in our lives, in our families, Lord. At, Panginoon, na naniwala po kami, Panginoon, na nakikita po namin, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong mga gagawin sa aming mga buhay. At imulat niyo po ang aming mga mata, Panginoon, sa lahat po ng ito. Na makita po namin ang biyaya niyo po ay sapat po sa aming lahat. Na bagamat kami ay may mga dadaan na mga problema, mga suliranin, Panginoon, mga challenges sa buhay na ito. Kayo po, Panginoon, ay kasama namin. At sinabi niyo nga po, Panginoon, you will make a roadway in the wilderness and rivers in the deserts. And this is our hope, O Lord, na kayo po ang magmimilagro sa aming mga buhay. At makikita po namin ang inyong kaluwalhatian sa lahat po ng ito. Purihin po kayo, Panginoon. All glory, O God, and praises be unto you. And we bless you, O Lord, for all the things that you're about to do in our lives. Salamat po.
You are the God who frees us from the bondage of the past. And you are the God who will grant us, Lord, to see your glory in all the things that you're going to do in our lives. Salamat po. All glory and praises be unto you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, pagpalain po na tayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo sa darating po na linggo at sa ating pong pamamahinga ngayong gabing ito. Nawa ang kapayapaan po ng Panginoon ay samahan po tayo. God bless mga kapatid. See you on Sunday.